Ayan. That will lead Ayan yung mga to that. cosplayer na Oo. guards Oo. na which is kaaway daw ng mga cosplayer. Which is hindi naman dapat maging kaaway ng mga cosplayer. They're just doing their job. Their job, So, yes. Hi guys! Welcome back to my channel again and again and again. And this time for another cosplay talks with our veteran cosplayer, Milwaukee. Hi guys! Kami kasi nawain ng cosplay talks, of course. Ayun. Yeah, we miss you guys as well. So, let's get ready for another topic of cosplay talk. Yes, of course. So, ngayon kasi sa cosplay world is medyo nagkakaroon na naman ng issue ang accuracy Ang ating mga madam people about sa accuracy. of cosplay. Oh, ano ba talaga daw yung qualification? May ganun ba? Wala naman actually dati pa. Oh, wala. Sa totoo lang, wala naman. Pero kasi, pag sa mga normies, ayun, syempre, yung mga normies, may certain qualifications sila kasi kailangan gayang-gaya daw. Ayun. Pwede na! Kaya, tingnan mo yan, pagka may mga cosplay, parang contest na local. Sabihin na natin not in Manila, mga provincial, tapos nakita nila yung mga cosplay na sabihin na natin hindi ganun ka-accurate, pero at least they tried to look like the character. Pero, tingnan mo ang unang mangbabash yan. Mostly mga normies yan. Gago! Actually, hindi rin bago yung mga pabubuli tungkol sa looks and kailangan accuracy tayo mag-cosplay. Actually, kahit sa ibang bansa, actually may napanood akong vlog or parang cosplayer na there's 1 to 5 steps how to be a good cosplayer. Never, yeah, meron. Okay. So, yung una doon is never bully your co-cosplayer or other cosplayer in regards for their looks. Kasi kahit pa paano, hindi mo alam kung anong buhay nila Oo, totoo. outside of that particular character. True. So, alam mo yan, imbes na i-cheer up mo sila na, uy, medyo ito kulang mo, ito, medyo enhance mo na ng konti. Oo. Give them advice, not literally pull them down, even though na alam mo, nakikita mo sa sarili mo, or nakikita mo yung cosplayer na yun na, ay, may mali sa kanya. So, give him advice, not pull down the cosplayer, that particular cosplayer. Ang hirap kasi ngayon, talagang, kahit sa cosplay community, may crab mentality talaga. Hindi naman niya mawala. Hindi na Actually, mawala. kahit hindi ako pupunta ng con, nakikita ko yung mga cosplayer, nakikita ko yung mga sa loobin nila. Oo. Actually, nag-start yan with the genre, Ayun. yung mga oo. bagong cosplayer. Ayun. Actually, may once na vlog ako nabasa. Oo. Sabi daw nila, mas okay pa ang mga 2004 to year 2000, Yung mga early days. So, Yes. early days ng Kasi cosplay. there's, Sa Philippines. hindi pa uso ang, hindi pa uso ang man-made, Oo. hindi pa uso ang one-third delusion, hindi pa uso ang mga ganyan-ganyan. Oo. So, literally, pagawa talaga lahat. Oo. Now these days, kailangan perfect. So Oo. so kailangan mo maging si Alodia. Kahit hindi mo naman kayang abutin na Oo. you'll be going to be as Alodia, na kasing ganda, maganda yung katawan. Oo. Pero alam mo yan, kaya nga I don't know where now the word cosplay is for fun. Kasi hindi na siya for fun, for ano na siya, parang For fame. Charot. yes, una for fame. For fame. Oo. Madaming ganun. Actually, we talk about that fame last vlog. Oo, yun. Na yung alam mo yun, nag-cosplay ka is para, alam mo yun, it's a hobby. It's a hobby. Hindi For fun yung- nga dapat Hindi yung, talaga. hindi yung nag-cosplay ka para ibenta mo yung sarili mo, ibenta mo yung katawan mo. Oo. Tapos you have like that AR something para kumita ka. Hello, may trabaho ka naman. Nagtatrabaho ko ng mahal. Oo. Pero ano man, hindi ko lang mag-gets kung bakit pumapasok yung ganong term sa akin. O yung ganong gawain. Pero well, as I said before, Oo. opinion ko to, Oo. opinion, may mga sarili tayong opinion tungkol dyan. Pero kung na-offend kayo, sorry kung ganyan. Pero for me kasi parang sana naman inaano yung sarili nyo. Kasi I'm just speaking about ourselves. Saka ikaw din as a cosplayer. Kung maganda ba sa imahe mo yun o hindi. Parang, Ayun. pero don't get me wrong kasi di ba may mga cosplayer na parang nagsuot ka ng gano'n, tapos nabastos sila, hindi pa nag-aadat. O, di ba? Hindi ka naman mababastos kung hindi ka naman magsusuot ng gano'n. Oo, hindi. Ano yan eh, kung ano,
parang panindigan mo. Kasi sinuot mo di panindigan mo yan. So, dapat ready ka na may mangyari man. Ready. So, kasama ka ng kasama or anyone na na pwede kang samahan or any. Kung ganun yung suot mo, yung medyo revealing, medyo alam mo na. Kasi, hindi naman lahat mababantayan ng mga organizer. Yes. Hindi lahat mababantayan. Unless may mag-report, unless may gano'n. Kasi, alam mo na, nagkakalat kayo ng mga mga manyak at alam mo na yan. Alam niyo na yan. Hindi na yan new, hindi na yan bago. There are 2 persons na naban na sa cosplay community, so watch out. Ay, oo. Totoo. Ayun. So, alam niyo na kung sino yun. Kasi kalat na. So, what's your opinion about, was that food vlogger? Tito Mars? Tito Mars, yeah. Oo nga alam ko trending siya nung na bad towards them. Tapos nag-gaslight pa siya by apologize siya pero parang nang-gaslight lang siya. Anyways, kung napanood mo niya, yun na yung video na sinasabi namin. Nanood siya ng video tapos nag-comment siya about dun sa mga cosplayer na nasa video. Ayun. Nawala siyang idea at all what cosplay is all about. Tapos nung nagkaroon na ng sa kanya kasi kinall out siya, nag-apologize, pero hindi naman, parang nag-gaslight lang si kuya. Parang hindi naman nag-apologize parang lalo lang niya pinalala yung sitwasyon. Parang ang sa say niya is wala naman daw siyang ginawang masama. Parang opinion niya daw yun. Problema yung opinion niya medyo hindi nakakatulong. Medyo hindi siya maganda. Nagsabi, kung may hindi ko magandang sabihin, hindi mo na lang sabihin. Pero hands-on ako kay Paolo kasi parang not sure he give that justice, pero ni-raise up niya. Oo, ni-raise up naman. Parang Marami nag-raise up ng issue na yan. Hindi lang sila Paolo, hindi lang si Real Talk Darbs. Si Real Talk Darbs kahit hindi sa cosplay community nagbigay siya ng opinion about it. Parang 3 things you can learn about it. Ayun. Pero ang pangit lang kasing ginawa ni Tito Mars is nang alispusta siya ng cosplayer. Tapos hindi alam ng mga cosplayer na nasa video na ay pinag-ano na pala kami. Ginawa kaming content. Ginawa kaming content. At from that lang naman is ang pangit lang talaga kasi parang yun nga, ginawa niyang content, ginawa niyang katatawanan. Ayun na. Pero kahit sa'yo mong like yung cosplayer is sungke or parang hindi bagay or something. Pero you cannot say anything kasi pwede mo ma-offend yung tao. Oo, kasi mali mo yung tao pala yun lang pala yung skip road niya. Oo. Kasi parang kino-compare niya bakit daw naggaganon daw tayo with this heat and with this weather. Alam mo ba kung sa Japan yan? May mga maiinit na parts sa Japan, sa Tokyo, na full outfit din ang mga cosplayer doon. Kahit mainit, talagang gagawa ng paraan. Naalala mo yung sa yung sa tawag ito, Honkai Star Rail. Honkai Star Rail na event, di ba? Pero kahit ang init-init na alam mo, full outfit pa ang mga lola mo. Ayun na Kasi gusto nilang i-portray yung character kahit na sobrang init. Kasi ganun talaga sila. Ganun talaga kami. Hindi kasi ang doon, ang point kasi doon na sabi nung Tito Tomas na bakit parang kahit daw ang init-init daw, nagsusuot daw ng mga ganyan, nagbe-makeup ng mga ganyan. Alam naman daw, ang init-init daw dito sa Pilipinas, hindi naman daw bagay daw. Ang main idea doon is hindi naman bagay daw sa ganitong weather daw yun. Ang point naman kasi nila is, pinoportray nga nila kahit gaano kahit nasa labas. And nagkataon kasi nag-photoshoot pala sila sa labas. Noon, nung time na yun, yung video na pinapanood niya. Nag-photoshoot pala sila noon. Parang, alam mo yun, vlog ng photoshoot nila. So, technically, mainit talaga. Pero nung time na yun sa video siguro, hindi pa yun ganito kainit. Hindi pa yung init ngayon. As of now kasi talaga sobrang init na ng panahon, guys. As in, as we record this video, napaka-init ngayon. Sobra. Actually, napaka-init. here in the Philippines, noong last time, I was watching news, nag-45. So, diba? nag-45, nag-43, nag-42, tapos 41.
Imagine mo nung nag-Conquista Real event. Mm. Ang init doon, yung heat index noon, tayong beyond body temperature na Ayun yun. na. Tapos, yung mga tao, yung mga cosplayer na willing, ano yung init na yun. Kasi nga, they want to celebrate. Kasi nga, it's an anniversary celebration. So, ayun. So, wala na kang pake. Wala ka ng pake, Tito Mars, kung mainit yung panahon, maano. At least, gusto ng, kung sino man yun yung cosplayer, gusto niya mag-cosplay kahit na mainit. Kasi gusto niya. Ayun na nga eh. Well, wala tayong magagawa doon talaga. May, siyempre, opinion yan. Opinion Respect yun. natin. Pero, yung opinion mo is, hindi siya nakakatulong. Ayun Honestly, yan. hindi siya Hindi nakakatulong. siya Kasi, nakakatulong. kung mag-opinion ka, gawin mo yung opinion mo in a good way. Oo. Pero yung- There's a nice way naman in, Ah. in saying your, Sinabi naman niya yun, in depth sa vlog niya na parang in a nice way. Pero yung pag-say mo ng sorry in a sarcastic way, hindi siya nakakatuwa. Hindi. Lalo nga nagalit. Actually, nung panood ko yun, hindi ko siya binuong panoorin. Pero nainis lang ako dun sa intro pa lang niya. Yung mga first 5 minutes of the video. Parang nakaka-trigger na siya. Kaya, yung comment din nun, kahit na binura niya yung, alam ko binura niya yung video niya eh. Binura niya, Oo. binura. Tapos, kumuha siya ng apology video. Yung apology video na yun, puro din puro comment din na hindi rin maganda. Kasi hindi rin maganda yung sinabi mo. Ayun na. Wala ka pa rin hindi maganda yung pag-apology. Apology pero hindi maganda pa rin. Ganun Hindi ko, talaga. sumakit yung ulo ko. Pag nag-cosplay kayo, cosplay nyo kung ano yung gusto nyo. Oo. Never mind kung anong sabihin nila as far as nag-enjoy kayo. Pangalawa, pag feel nyo nadadown kayo, try to talk to other people that can relate sa nangyayari sa inyo. Kasi at the end of the day, kung magpapakas kayo rin yung talo. Oo, totoo. Dapat, you surround yourself with friends na, alam mo yun, naghihilaan kayo pataas. Yung yung nag-keep up sa spirit nyo na, maging positive lang. Basta always think positive. Basta gawin nyo lahat ng makakaya nyo as long as nag-enjoy kayo. Enjoy. Yung cosplay talaga is really about enjoyment. Until you enjoy what you purchase. Kahit sa'yo mong magastos. Kahit sa'yo mong magastos. Huwag mo nang i-booking kung magkano. Emphasize. Ayoko na mabuking na naman tayo. Baka sabihin na naman ng baka may makanood dito ng magulang na sabi, ang mahal-mahal cosplay. Ganun talaga. Kasi we love what we're doing. Oo. Saka ting, hobby. And hobby talaga. Yung gagastos. Ayun. Kahit na magsabi ka ng something positive, talagang may mga tao kasi talaga na, alam mo yun, hindi naintindihan. Madami talaga tao nakakaintindi ng Hindi mga naintindihan nangyayari. yun. Lalo na yung sa idea ng hobby natin na hindi nila naintindihan bakit gumagastos, hindi nila naintindihan bakit kahit mainit, nagko-cosplay ka pa rin. Parang gano'n, di ba? Parang, ganyan yung gusto namin gawin. Yun yung gusto nilang gawin. Yung nga lang, huwag nyo nalang pigilan na parang sa mga gusto nilang gawin. Or huwag ka na mag-comment na bakit ganito ganyan. Ayun. For now, word of mouth, enjoy cosplay. Enjoy. And kahit anong suot yan, kahit na lang yan, inaccurate yan, or kahit hindi ka na-accurate ang costume, kahit cost trip lang yan, enjoy lang. Enjoy. Yes. And that's it for our cosplay talks and our positive cosplay talks, of course. Ayun. So, and this is Nawaki. And we're going to include the link for Paulol so that you will be aware kung ano yung mga pinagsasabi ni ulit. Ni Tito Mars. Ayun. Kasi And hindi of na course, kailangan, Real Talk Terms din for kasi hindi na kasi kailangan, alam mo yun, pangalanganan yung, kasi nakakabatrip lang siya. Nakakabatrip yung na yun. Ewan. Ayun. But anyways, guys. bye guys, ingat lagi. Yay.